Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. One day we will fly away, mga kapatid. And by faith, before we die, we will fly away. Hindi na tayo darat na ng kamatayang physical. Hallelujah. Amen. Let's worship Him with this song, 10,000 Reasons. Bless the Lord, O my soul. Amen. Ang ating kaluluwa ay dapat na nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah. Sinasamba ang ating Diyos, lalo na sa gabing ito, mga kapatid. Hallelujah. We worship you, Lord. We thank you. We love you for your goodness. Hallelujah. Bless my soul, oh my soul, worship His holy name, and sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Let me be singing When the evening comes. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, Oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Yes, sing like never before. sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, Lord, you are rich in love and you're slow to anger. Hallelujah. and you're Slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh yes, bless the Lord, oh my Bless soul. the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Hallelujah. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever.
soul, oh my soul, Worship His holy hallelujah. name. Sing like never before, hallelujah. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Yes, bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never Sing before. like never before. Oh my soul, I worship your holy name. For the last time, bless the Lord, hallelujah. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes, Lord, we sing like never before. Hallelujah. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Amen. Yan ang ginagawa natin ngayong gabi, mga kapatid. We are worshiping His holy name. Hallelujah. Awitin natin sa huling awitin, goodness of God. Amen. Kung hindi sa kabutihan ng Panginoon, wala tayo ngayon dito. Sa biyaya niya, kaya hayaan natin na umawit lang tayo, mga kapatid, ng malaya sa Panginoon. Amen. Ituon natin ang ating mga puso, ating atensyon sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You are so good, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God for all my life. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord, hallelujah. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able,
I will sing of the goodness of God. Minsan pa, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And in every breath that I am able, oh, I will sing of your goodness, of God. 'Cause your goodness is running after. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, Lord, hallelujah. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, hallelujah. Your goodness is running after. It's running after me. And all my life you have been faithful. Oh, hallelujah. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Amen. We worship you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po makakaupo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat sa kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. Pakasarap pumawit sa Kanya kahit kinakapos ang boses. Amen. Pero ang pag-awit sa Panginoon ay yun ay kaluguran ng ating Diyos. Amen. Lalo na pag sama-sama tayong umaawit sa Kanya at yun ay inaalay lang natin sa ating Panginoon. Amen. So, God bless po everyone. God bless po sa ating mga bisita muli from Cebu under Pastor Red. God bless po, Pastor Red. And we will again hear the word from you. Last time nung pumunta ka po rito is yung pinangaral mo is about dun sa pyramid, yung mga ugpong-ugpong na bato na iba-iba man yung forma pero lumalapat sa bawat isa. Amen. Di ko makalimutan yung preaching na yon ni Pastor Red. Amen. Kaya kahit na anong flaws, anong weakness ng kapatid, sabi niya nga, malay mo siya yung katabi mo dun sa pyramid kung bubuin ito. Siya yung kaugpong mo pala. Amen. Hallelujah. So, welcome din kila Sister Ana from Marikina. Matagal-tagal natin silang yung nakakasama, si Sister Aging. Amen. Nung nakaraang isang linggo nun, naka-attend na ulit sila pero
Ngayon, kahit Miyerkules, umatin sila. So, God bless, Family Anastasio, Brother Raymond. God bless. At tayo ay patuloy lang mag-fellowship sa presensya ng Panginoon. Amen. So, sino pong nais, mga kapatid, na mag-testify or magpasalamat sa Panginoon? Ating Panginoon ay narito, mga kapatid. Let's be sensitive sa kanyang pagkilos, sa kanyang mga pangungusap, lalo na sa true preaching of the Word. Huwag nating hayaang malagpasan tayo. Hallelujah. Is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy. I will bless His holy name. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. He is here. Minsan pa. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy. I will bless His holy name. He is here. God bless mo, sir. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. Will never be the same. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat aming Ama. We thank you, Father. We thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat. We welcome His presence. Thank God. And as we welcome the presence of our Lord, we also welcome mga kapatid natin far away from the Queen City of the South. No? Salamat na tuloy din sila na medyo marami-rami. And ang ating mga ngaral ngayon, pwede natin sabihin, for me, hindi na siya bisita because tagal na kami magkasama. It is just medyo napalayo lang sila nung nagpunta sila ng Cebu. No? Sa mga matagal ko nang kasama, all the way from the father, sa kuya, and now he is the pastor of the Redeemed Bride Tabernacle sa Lapu-Lapu sa Cebu. Tama ba ako? Lapu-Lapu, di ba? So, baka mandawi pa rin ang mabanggit ko. Yeah, salamat kay Lord. Yeah. And yung iba, first time. Ilingling, first time. Yeah. Pero hindi na matalas ang memory ni Bersani. Hindi niya nalimutan yung pangaral ni Pastor Red the last time na pumunta siya rito. No? So, yeah, as we sang that song that He is here, we are here because He is here.
At kung narito ang ating Panginoon, narito ang kanyang salita, let's expect blessings. No? Hanggang next week ang mga kapatid. At bukas naman, nasa Bulacan sila. And of course, they will also attend the anniversary nila Pastor Nestor dahil kasama kami. Oh, Pastor Rocky, and Pastor Marlon Veralio, at ngayon si Pastor Red. At I'll give him much time before our prayers. Without further ado, Pastor Red, please. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Magandang gabi po mga kapatid. So, salamat sa ating Panginoon. No? At pwede bang mag-pray muna tayo? Our gracious Heavenly Father, Lord Jesus, muli nagpapasalamat kami sa great privilege na ito, Lord God. Panginoon, ikaw ang nagtatakda ng lahat ng bagay. You're the all-knowing God, Lord God, before the foundation of the world. Lord, nakita mo, Panginoon, ang lahat ng bagay nito. Kaya, Lord Jesus, salamat lang po, Panginoon, na ikaw ang lagi namin kasama sa dakong ito, Lord God, sa Church of Pastor June, Lord God, my precious brother to you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa TLM family, Lord God. Napakainam, Lord God, ng fellowship na ito, Panginoon. Hindi man yung iba sa amin na hindi man lubos na magkakilala, Lord, personally, but we have the same word, Lord Jesus. At ito yung nag-ugnay sa amin, Ama, before the foundation of the world. Kaya salamat lang po sa gabing ito. At help us, Lord God, inspire us, anoint your word, Lord, anoint the lips of your servants, O God, that we may proclaim your message, Lord God, that can strengthen us, Lord God, that can edify us, Lord God. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Lord God, itago mo lang po kami sa iyong likuran, sa iyong presensya lang po kami lumalapit, Lord God. Sa kalagitnaan ito, ikaw ang nais naming maitaas at madakila, O God. Salamat po at sa aming pastor dito, Pastor June, Lord God, sila Atian and family, Panginoon. Salamat, Lord God, sa bawat sandali sa kalakasan ng pinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Physically, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. And always bless them, O God. We thank you, dear God, and may you bless your word, Lord Jesus, for us tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. So bago tayo magtuloy-tuloy, mga kapatid, magbabasa muna rin tayo sa book of Philippians chapter 8. Philippians chapter 3, verse 8. He doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Jesus Christ, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. May the Lord bless the word. May be seated. Praise God. So, magandang gabi po mga kapatid. It's good to be back po sa inyong sa church family. Praise God. At kay Pastor June, kay La Ate Ann, at sa buong family. Then sa TLM family, talagang hindi naman po ako naninibago dito. Praise God. So hindi ko naman rin kinikonsider na bisita kayo doon pag si Pastor June nandun sa amin. Then kahit sa lugar niyo dito po. So kumbaga siya yung parang big brother ko. So, salamat po sa pagkakataong muli, and bago ako magtuloy-tuloy, mga kapatid, gusto ko rin acknowledge ang hospitality, yung pag-accommodate nyo sa amin, dahil sinamantala na rin namin pagkakataon dahil nga attend rin kami ng church anniversary ni Pastor Nestor, kaya talagang gusto namin ay makarating din dito yung mga kapatid, kasi nga pag ando doon si Pastor June, no, namimiss din nila yung si Pastor June doon eh. Sabi ko, sige, puntaan natin doon si Pastor June para makita yung lugar niya doon. At salamat. Hindi man talaga tayo, again, hindi man tayo as in magkakakilala personally in a deeper level, but si Lord yung nakakilala ka sa atin. Amen? At yung nagbabind sa atin is His Word. Amen? Praise God. So, salamat sa ating Panginoon. Kahit na sila mga Bisaya, at dito naman ay Tagalog, again, we have the same Word, and we have the same Spirit, and baptized sa body of Christ. Amen? Kaya salamat sa ating Panginoon. So, pagkusensya, talagang, ang lalimunan ko talagang, masyado, sensitive. Thank you po.
So, hindi ko alam kung paano sisimula. No? But salamat again, Pastor June, at kay Ate Ann, then also kay sa ninang ng bayan, si Sister Doris, and also yun naman, yung mami ng bayan, tsaka daddy ng bayan, si Mami Net. So, naalala ko lang before mga kapatid, no, nung mga maliliit pa kami sila, Pastor Junyo ay kuya-kuya namin. Kaya ando doon kami sa Las Piñas, may isang straight na Bible, lugar kung saan nagba-Bible study. Every Thursday yun eh. Naalala ko, every Thursday yun. Kaya baga talagang hindi may tatanggi mga kapatid na before pa lang ay pinag-ugnay na tayo ng ating Panginoon. Minsan, not just through His Word, but also talagang, mas matimbang pa sa pagkakapatid tungkol sa dugo. No? So, magkakapatid tayo sa laman in terms of the Lord Jesus Christ naman, mga kapatid. Kaya nga, pagdating sa Diyos, yung importante sa Kanya. Dahil nga one time, di ba, meron siyang mga kapatid at ina na gustong bumisita sa Kanya. Pero sabi niya, sinong aking ina, sinong aking mga kapatid? Ito mga kapatid, ang nakikinig na salita ng ating Panginoon, tumutupad ng kalooban ng Ama. Amen. Kaya sa ating Panginoon, praise God, ito yung importante sa Kanya, ito yung mga kapatid niya, ito yung Kanyang pamilya. Amen. Kung sino yung dinatnan ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. At gusto ko lang mangusap mga kapatid sa isang paksa na just to encourage us, at mga kapatid, yan naman yung ating isa sa mga purpose natin, to strengthen and to edify the body. At I hope lang na magbigay sa atin ng konting kalakasan. So gusto ko na tumalakay mga kapatid ng konti about sa paksa, mangusap mga kapatid, sa better than life. No? So, kumbaga pag meron tayong pinakaiingat-ingatan dito sa mundo, syempre, yung buhay natin. Kaya nga, one time naalala ko, merong isang bus driver o isang truck driver na meron siyang masasagasaan na isang sasakyan, maliit lang. Pero iniwasan niya talagang mabuti yung yung maliit na sasakyan. Kasi at yung truck niya, bagamat maraming karga ng mga goods, no, pwede niyang ikalugi yun or pwede niyang bayaran ng lahat. Yung sabi niya, pwede pa naman akong kumuha ng ibang trabaho. No? Pwede pa akong bumili ng mga, or pwede ko naman itong pagbayaran. Pero yung buhay niya kasi, isa lang. No? Praise God. Kaya ang tao, mga kapatid, kung meron siyang pinakaingatan sa sarili niya or sa kanyang pagiging tao, is walang iba kundi yung buhay niya. Kaya nga hindi minsan maintindihan ng iniingatan yung buhay, pero sinisira yung buhay. Pero iniingatan yung buhay, gusto yung buhay, pero sinisira naman ang buhay, mga kapatid. Ano ba talaga? Kaya nga, di ba, sabi doon, no? Ang tao takot mamatay. Kasi para sa kanya, alam niyang iisa lang ang buhay. Pero pagdating sa atin, brothers and sisters, hallelujah, no? There's more better than life. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya dito mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo, na oo nga at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Praise the Lord. So, there's something sa ating mga Kristiyano na hindi talaga ito maintindihan ng sanlibutan. No? Kahit na anong pang scientific study na gawin nila or ibase nila sa kanilang sariling kaisipan or pagkakaunawa, hindi talaga nila maintindihan itong mga bagay na ito. Imagine, for so many years na, sa dami ng problemang nagdaan, sa dami ng mga sitwasyon, still, yung iba ay mga nawala na, but meron pa rin mga nagpapatuloy, mga kapatid. Amen? Praise God. Sabi dito, mga kapatid, sa book of Psalms chapter 63, verse 3, because thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Amen. Praise the Lord. Pag-pray, mga kapatid. Hallelujah. So, sabi nga dito, kaya nga, itong ating mundo, praise the Lord. Para sa kanila, ang mga magagandang bagay is yung mga worldly wealth,
yung mga worldly richness, yung fame and success. Even as a religious group, minsan iniisip nila yung ma-identify sila kay Jesus. Iba kasi yung identity natin kay Jesus, iba yung identification natin kay Jesus, praise God, sa identification na tinatawag na itong mga so-called religious group or mga nagsasabing sila ay born-again Christian, no, na idinidikit lang nila yung kanilang pangalan or sarili nila sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? At most of the time, most of the time, itong mga taong ito, hallelujah, ginagawa nila ito para sila ay makilala. Kasi, although ang ating Panginoong Jesus, hindi siya sikat, pero sikat talaga ang ating Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ni John Lennon dati, na sabi niya, they are more popular than Jesus Christ. Praise God. Kasi talagang matunog ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. But iba yung pagkakakilala ng mga taga-sanlibutan na ito or ng mga taong ito na hindi kabahagi sa ating Panginoong Jesus. Praise God, no? Iniisip nila mga kapatid na kapag sila ay nasa Panginoong Jesus, ayun, marami silang pwedeng gawin. Hallelujah. Yun yung identity na tinitignan nila. Even this, so ang mga prosperity gospel, ito yung mga wealthy gospel. Iniisip nila mga kapatid na yun yung evidence na ang ating Panginoon ay nasa kanila, that they were identified with Jesus, lahat ng mga miracles and blessing, even sa mga sensational na mga di ba? Mga pundok, special ang mga Pentecostal people. Nakita natin masyadong sensational yung kanilang way of worship, spiritual gifts, they're more after those things. But again, there's better than life sa mga bagay na yun. Yung makilala talaga natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. So, gusto ko lang magbasa ng quotation mga kapatid, no? Sa message na I know, sa paragraph 27 muna, sabi dito, and sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. Of course, it is written, man is the affliction of the righteous, but God delivered him from them all. God promised man afflictions, strange feelings, and strange things that would be beyond our understanding, but it's always done for our good. Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. We would go with an understanding. So lahat ng mga bagay nito, nangyayari sa atin, di ba, mga afflictions, strange feelings, strange things, beyond our understanding. So, pagka ang bagay ay naintindihan natin, praise God, hindi yun sa Diyos. Pero kapag ang mga bagay na nangyayari sa life natin is beyond our understanding, but it's always done for our good, just can't understand it, because if we did, then it would not be of faith to us. If we could grasp that today, this morning, if we could grasp that all of our troubles and there is none of us immune from them, and if we could realize that those things are for our good, and neither can it take you or can take it me until the purpose of God of our life is finished. So we gather from their consolation. Ito yung pinakagusto mga kapatid sa paragraph 43. Sabi dito, and why does God let troubles comes? God harness trouble, put bits in his mouth or in its mouth and make it obey him. And those troubles bring us into a closer fellowship with God. We ask for comfort and peace. God gives us the best he could give us, trials and tribulations. That's better than comfort and peace. Our comfort is just beyond the river. Kaya minsan kung bibigyan pala tayo ng best ng ating Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng best na bahay, hindi niya tayo bibigyan ng best na sasakyan, or best na career. But sometimes, tingnan natin dito, ang ibibigay niya, best sa atin, trials and tribulation pala mga kapatid, ano? But sabi dito, that's better than comfort and peace. Our comfort is just beyond the river. Ito mga kapatid sa paragraph 47, it was until the Hebrew children was forced into the fiery furnace on one of their most outstanding trials that they seen, one like the Son of God standing among them. Their troubles produce the Son of God.
Praise God. So, beyond pala ng mga troubles na nangyayari sa life natin, it will produce the Son of God. Praise God. Standing among them in the breeze to wave away the heat wave, but not until they want. Until they went into the fire, did that Comforter appear. So, kakaiba mga kapatid, no? Beyond those troubles, it will produce the Son of God. Kaya nagkaroon ng conference doon sa langit, di ba? Sabi sa message, nagkaroon ng conference tuloy sa langit nang dahil doon sa mga troubles sa pinagdaanan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Hallelujah. Nagkaroon tuloy ng conference sa langit. Praise God. At doon sa conference, mga kapatid, hallelujah, praise God, nag-decide ang ating Panginoon na siya mismo ang bababa. So, hallelujah. Ipupush tayo mga kapatid ng trouble of this life para ano? Para lumabas yung Son of God. Hallelujah. The life of God. Praise the Lord. Kaya nga, during those dark ages, nagtataka siguro yung mga nagpe-persecute sa mga Christian. Diba? Kumbaga, ipapakain sila sa leon, pupugutan ng ulo. Ano pa, susunugin ng buhay. Praise God. Kaya nga, kahit na anong gawin nila, lipulin, usigin, patayin, habang pinipiga nila ng pinipiga ng mga Christian people na ito, doon sa panahon pa ng Ephesians, sa panahon pa ng mga apostol, praise God, mas lalo silang dumadami ng dumadami. Kaya nga nagtataka sila na ano bang klaseng mga taong ito? Na even death ay gusto nilang harapin. Ano ba talaga itong nakuha nila? Kaya nagkakaroon sila ng confusion, nagkakaroon sila ng question sa kanilang sarili. Ano ba yung nakuha nila? Samantalang lahat ng tao kapag binantaan ng ukol sa kamatayan, yung iba, praise God, no? Yung iba magtatago, yung iba hindi nagpapakita, yung iba, praise God, manginginig. Pero itong mga taong ito, hinaharap pa nila ang kamatayan. No? Ang mga persecution, hinaharap nila. Hindi lang hinaharap, talagang china-challenge nila. So, nagtataka itong mga Romano na ito, itong mga persecutor na ito, na ano bang meron sa mga taong ito? Ba't ang hindi nila alam? Meron kasi tayong nakuha, merong nakuha itong mga kapatid nating Kristiyano na to, na better than life. Kahit si Stephen binato na siya, pinagbabato na siya, pero halos hindi na niya nararamdaman yung, siguro yung impact ng bato, hindi na niya nararamdaman Nakatingala na siya No? Beyond those pains, beyond those reaction ng ating human life, may better than those things na nakita si Stephen. Pagtingala niya, nakita niya yung higit sa buhay niya. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. No? Kaya nga, sa lahat ng mga troubles na mangyari sa life natin, parang, siguro kung ihambing yung situation natin, o yung panahon natin, sa panahon ng mga kapatid natin sa dark ages, o sa panahon ng persecution, is malayo, no? Dahil nga sila, susunugin ng buhay. Saan ka naman makakita nun? Pupugutan ng ulo. Ako medyo parang pag nakakapanood ako ng mga videos about parang physical pain, talagang parang hindi ko kaya mga kapatid, but kung paano nila dinala yung mga bagay na yun, kung paano nila hinarap yung mga bagay na yun, kasi meron silang nakita na higit pa doon sa buhay na nila dito sa mundong ito. Hallelujah. Kaya nga even Job, di ba? Praise God. Sometimes parang inisip natin na yun ay sarili nating buhay, but pagdating kay Job, try to imagine yung kanyang katawan. Praise God. Bulok. Inuuod, or talagang kinukot-kot hanggang buto yung sugat. Sige nga, minsan kung papakiramdaman mo sa katawan mo, ano kayang klaseng pain yun, ano kayang klaseng hirap yung pinagdadaanan ni Job. Hallelujah. Pero, merong nakita si Job na higit pa sa buhay niya. No? Kaya nasabi niya, no, I know my Redeemer liveth. Nakita niya yung resurrection doon sa likod, doon sa loob ng kanyang nabubulok na katawan. Praise God. At resurrection ba niya? Sabi ng ating Panginoong Jesus, I am the resurrection and
the life. Nakita niya mga kapatid ang ating Panginoon doon sa buhay niya nang si Lord mga kapatid. Siya yung nandoon sa buhay ni Job. Kaya in spite na nabubulok ang buhay or nabubulok ang laman ni Job, those troubles, hallelujah, sa kanyang vision, sa kanyang nakita, hallelujah, nakita niya ang ating Panginoong Jesus bilang siyang resurrection and the life. Kaya nga, lahat tayo, meron tayong mga dreams and goals in life, mga pinagsisikapan, but those things, hallelujah, cannot compare do sa bagay na nakita natin. Kaya, hallelujah, kaya nga, sa iniisip ko, parang nung minsan mahayo kami ni Brother Nato sa Leyte, parang may time na parang pakiramdam ko, parang sarap magpahinga, parang, pero narealize ko na medyo, kumbaga yung lahat ng effort natin, lahat minsan siguro ng ating mga pinagkakaabalahan dito sa gawain ng Panginoon, hindi pa rin mababayaran yung halaga ng isang kaluluwa. Dahil sinabi ng message ng halaga ng isang kaluluwa is 10,000 worlds. Isa pa lang yun paano kung dalawa na? Paano kung tatlo na? Kaya sinabi ng Bible, 2 or 3 lang yan. Pero yung halaga niyan cannot compare or cannot equal. Hindi pwedeng mabayaran. Praise God. Kaya itong pagtitiis natin to siguro kahit na maubos pa yung lifespan ng life natin, kahit na siguro maubos pa yung lahat ng lakas natin, no? Lahat ng effort natin, lahat ng gasolina sa mundong ito, sa kakamisyon natin, still, hindi pa rin mapapantayan ang halaga ng isang kaluluwa. Isang price lang ang karapat-dapat, no? Isang price lang, mga kapatid, no? Ang napakahalaga na nagbayad niyan. Praise God. Binuhat niya, mga kapatid, sa kanyang balikat ang kabigatan ng mundong ito. At yung mga kaluluwa na yun is from generation after generation sa mga ninuno pa natin, lahat ng mga kasalanan ng mga ninuno natin. Praise God. Lahat ng mga kasalanan ng mga tinubos, praise God, ipinasan dito sa balikat ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya nga, kung maintindihan lang po natin na itong buhay na pinaka-iniingatan natin, itong tiyan na ating pinaka-mamahal, no? Isa, sarap talagang kumain pagka hindi nakakain, talagang magkakaproblema. Pero, hallelujah, alam mo ang mga bagay, brothers and sisters. Hallelujah. No? Is pansamantala lang. Kaya sabi dito, gusto ko ulit magbasa ng quote, same message pa rin. And they have to have a crucifixion before you can have a resurrection. And before the church will ever be able to see a resurrected power, before I can ever see a new ministry take place myself, before you can ever enter a new fellowship with God, there has got to be a self-crucifixion. Anong sabi dyan, mga kapatid? Self-crucifixion. Di ba? Yan po ang sinasabi dyan. So, bago magkaroon ng resurrection, kailangan muna magkaroon ng self-crucifixion. We've got to die out to our own thoughts, die out to our own ways, die out to everything that's around us. Go through the trials and tribulation that we might see a new resurrection, a new life before a sinner can ever become a Christian. There has to come a death, then a resurrection. Tingnan natin to. Balikan natin. No? Everything that's around us go through the trials and tribulation that we might see a new resurrection and a new life. Kaya nga, kahit nasa labas, brothers and sisters, itong panlabas nating kinabubuhayan, nagbibigay sa atin ng troubles yan. Praise God, no? Mga problema, nagbibigay sa atin ng mga trials and tribulation. But more than that, yung mga bagay is panglabas lamang. No? Pwede tayong mainis sa sitwasyon, pwede tayong malungkot, or pwedeng magkulang tayo ng mga pananampalataya because
sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero actually mga kapatid, yun ay panlabas lamang. Sometimes ang totoong humahad lang sa new life, ang totoong humahad lang mga kapatid doon sa Son of God, doon sa Word to be resurrected, is no other than tayo. Sometimes masyado tayong affected doon sa sitwasyon around us. Pero ang totoo, brothers and sisters, ang totoo talagang madalas na humahad lang doon sa new life na yun. Doon sa resurrected life, doon sa ating Christian life, sa ating Panginoon, is walang iba, kundi ito mismo. Tayo mismo mga kapatid ang humahad lang. But kung kaya lang natin bigyan daan ang buhay na yan. Kasi part tayo ng ating Panginoon, yung buhay natin is buhay niya. Yung binigay niya sa ating buhay is buhay niya. Sometimes mga kapatid, ito lang talaga yung humahad lang. Masyado tayo nakafocus sa ating mga kapatid. Minsan, masyado tayo focus sa mga sitwasyon na nangyari. But inilalagay ng Panginoon lahat ng mga situation na yan, praise God, hindi para doon sa mga bagay around us, kundi mismo para sa atin. No? Kasi tinitignan ng Diyos kung anong magiging reaction natin. Praise the Lord. Kaya nga, hallelujah, kaya nga, kahit na anong gawin natin, hallelujah, ang faith, hindi magagamit kapag walang doubt. Praise God. Di ba? Ang virtue, hindi magagamit kapag walang mga nanghihina sa pananampalataya. Praise the Lord. Mas lalo na ang brotherly kindness. Hindi magagamit ang brotherly kindness kapag walang bitterness. Pagka walang hatred. So those things are around us, mga kapatid. Sometimes naapektuhan tayo, but ang gusto ng ating Panginoon, andyan yung mga bagay na yan para mag-produce yung kanyang life. It's not our own life. No? Hindi natin buhay yan, brothers and sisters, yung faith na yan, yung virtue, knowledge, lahat ng stage of the perfect man. Sinabi yan, mga kapatid, ng Book of Hebrews, that is God's divine nature. Yun yung mismong buhay ng ating Panginoon. Gusto niyang i-produce sa life natin. Kaya, one time merong kwento, gusto ko lang, I know very familiar naman ito sa atin, and I know your pastor, si Pastor Jun ay talagang, kung maka-expound ng message talaga, mainam. Yung word na masarap bagay gamitin, napakainam. Praise God. At ito sabi nga dito, tungkol doon sa cocoon. Sa cocoon at sa isang farmer. No? Very inspiring itong story na ito, kwento lang. No, hindi ko rin alam kung sinong author na itong kwento na ito or saang source ito. But popular siya na story. One time, merong isang farmer na ando sa kanyang bukiran at meron siya nakitang cocoon. Alam niyo yung cocoon? At sa loob nun, di ba, may uod. At yung uod na yon is tend to become a butterfly. But itong farmer na to, habang siya ay naglalakad doon at nung nakita niya ito, then nakita niya sobrang nag-struggle itong cocoon na ito at parang meron ng lumalabas. Meron ng lumalabas sa mga paa, yan, tiil. At unti-unti nang lumalabas yung pako, yung pakpak, yan, yung wings. Sa Bisaya, pako. No? Unti-unti nang lumalabas yung kanyang pakpak. At itong farmer na ito, nagkaroon siya ng compassion, parang naawa siya dun sa kalagayan na itong cocoon. Dahil sobra siyang nag-struggle. No? At ang ginawa niya, tinulungan niya itong cocoon. Binuksan niya. Praise God. At nakita niya, buo na yung pakpak. At buo na yung katawan niya bilang isang magandang butterfly. But suddenly, nung inilapag niya ito, hindi na makalipad yung butterfly. Mabuti naman yung kanyang puso. Mabuti naman kayong naramdaman na tulungan itong bagay na ito, itong maliit na insekto na ito. Napakaganda ng pakpak niya. Mukha na siyang butterfly. Ang problema, hindi makalipad. Kasi, binaypass niya mga kapatid ang law of nature. Intended pala ng Diyos yung struggle ng cocoon na yun para ma-develop yung kanyang
self-strength. Yung strength sa kanyang pakpak, sa kanyang mga paa. Praise God. Especially doon sa pakpak niya kasi kailangan niyang lumipad. Kaso nga lang, tayo mga Christian, minsan ganyan tayo, parang farmer, akala natin meron tayong compassion. Itong sister na to, brother na to, grabing struggle niya. Kailan ka pa magiging Christian? Lumipad ka na. Minsan ganyan tayo eh. No? Oy brother, ang tagal mo ng ganyan sitwasyon mo ah. Lumipad ka na nga. At sometimes talagang hinuhubog natin siya, tinutulungan natin siya. Pero ang law of life is only the Word of God. Ang law of life, mga kapatid, is only the way we teach, the way we tell the people about the Word of God. Kasi ito yung magbibigay talaga ng buhay sa tao. At tayong mga tao, minsan gusto natin silang i-convert kaagad. Gusto natin kaagad sila kumbaga, tatayo sila at mamumuhay kaagad na bilang mga Kristiyano. Pero minsan, nakakalimutan natin na ang Diyos ang nagtatakda ng panahon. Ang Diyos ang merong appointed time. Nung sinabi niya, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya nangyari dito sa butterfly, tinulungan siya. Praise God. At concern itong farmer na to, ando yung kanyang compassion, binuksan niya at tinulungan niya at parang, kumbaga, success. Kasi nakalabas, hallelujah, yung buhay na yon, yung butterfly, dun sa cocoon na yon. Pero, hindi pa pala time. And I want to tell you, brothers and sisters, akala ba natin tayo yung butterfly? No? Akala ba natin? But actually, mga kapatid, tayo yung cocoon. No? Sometimes si Lord yung buhay na nandito sa loob natin, praise God, pero siya rin ang nakakaalam beyond those troubles and trials kung kailan magpuproduce yung very life ng ating Panginoon. Hindi natin alam. Siya nakakita. Siya ang merong law of this eternal life. And I believe, some of this day, or one of this day, itong cocoon na buhay na ito, mababasag na lang ito, brothers and sisters. Mababasag ito kasi talagang kailangan palitan ito. And the very life of our Lord Jesus Christ will change this body from mortal to immortal. Pinapress lang tayo ng pinapress ng panahon na ito, brothers and sisters. Hallelujah. Kaya nga, itong mga struggles na ito, itong mga pinagdadaanan natin, these pressures, no, in this earth, no, praise God, will produce spiritual strength. Kaya nga, no, bilang mga pastor, nagkakaroon din po kami ng parang burden na itong brother na to, itong sister na to. But sometimes, naialam din namin na, sabi doon ng Bible, na sabi ni Apostle Paul, I planted and Apostle watered, but God gave the increase. Si Lord yan, brothers and sisters, kaya ang pinaka-importante, hallelujah, no? Makita natin na lahat pala ng bagay na ito, itong buhay natin ito, no? Meron pang isang better than this life. Andyan, nananalaytay sa buhay natin, the very life of our Lord Jesus Christ. Kaya doon, mga kapatid, sa kondisyon na itong Hebrew children na ito, si Shadrach, Meshach at Abednego, pinainit ng makapitong beses yung hurno. Try to imagine, no? Sobrang init po noon. At nung sila ay inilagay na doon, brothers and sisters, that's their trouble. Hallelujah. Pero sabi doon, i-produce, pre-produce na nasa Bisaya at sa Tagalog. Pre-produce yung Son of God. The very life of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya sabi dito, tuloy-tuloy sa quotation, see, it takes a crucifixion, it takes a crushing of the flower to bring perfume from it. It takes a crushing of a life
Praise God. No? Kaya kapag feeling natin, yan yung sinasabi ng mga bata ngayon, no? Kaya doon nakita natin, kung nakita nyo siguro, no? Mayroong mga batang nagko-commit ng suicide, tumatalon sa building. Praise God. Sabi nga dito, it takes a crushing of life to get the best out of it that there is. That's the reason Jesus had to be crushed to bring forth what he was. He could not stand before the crucifixion and say, all power in heaven and earth is given into my hands. But after the crucifixion, he could stand and say, all powers in heaven and earth is given into my hand. But what did it do? It taken crucifixion first. Praise the Lord. Kaya pag ang pakiramdam natin, no, parang binabasag yung buhay natin ng lahat ng circumstances around us. But I tell you mga kapatid, those things around us is an outward circumstances. But the veil, the cocoon of circumstances is not those things. Yung mga outside or outward na mga kaganapan, mga nangyayari, praise the Lord, panlabas lang yun. Ang totoong binabasag ng ating Panginoon, totoong binabasag ng butterfly na yun, is this cocoon. Tayo mismo. Praise the Lord. Ando doon siya sa loob natin. Gusto niyang i-resurrect yung kanyang very own life. Pero kailangan ipako muna itong sarili natin. Praise the Lord. At yan yung patuloy niyang ipinapakita. Kasi, no, darating yung time, the very life na ibinigay niya sa matago sa kanat or sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Yan yung ipuproduce ng lahat ng pinagdadaanan. Kung sa panahon, mga kapatid, ng mga persecution, ng dark ages, kung yan ang panahon nila, pinupugutan sila ng ulo at sinusunog ng buhay, pinapakain sa leon, at ipinuproduce na ito yung buhay, mga kapatid, ng ating Panginoon na very willing silang mamatay, very willing silang i-persecute, pugutan ng ulo. But I tell you, sa ating panahon, ang binigay sa atin ng Lord na anointing is eagle anointing. No? Itong eagle na to is to fly high. No? Kaya ipapress tayo, brothers and sisters, ng kondisyon ng panahon natin para magpaputol ng ulo, magpasunog ng buhay o magpakain sa leon. I believe ipapress tayo ng kondisyon ng panahon natin in this Laodicean age. No? The condition of this Satan's Eden. Praise God. Kailangan ma-press tayo ng ma-press para yung buhay ng Panginoon, paliparin na tayo. Para i-meet sa Lord doon sa itaas, brothers and sisters. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya nga, brothers and sisters, kitang-kita natin dito na the very life of our Lord Jesus Christ. Anong silbi ng lahat ng bagay nito? Yes, we love all these things na mga pinagpala, binila sa atin ng ating Panginoon. Mga blessings. But better than life is our Lord Jesus Christ. Saan ba mapupunta? Ano ba ang pupuntahan ng tao? Praise the Lord. Kaya minsan tinanong ng Panginoon ng mga apostol, sabi doon, nag-alisan na yung mga dinidisipulo niya. Nag-alisan na. But again, sabi ng ating Panginoon, kayo, saan kayo pupunta? Or kayo din ba, iiwan nyo din ba ako? Sabi ng mga apostol, Panginoon, saan kami tutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay. Praise God. Hallelujah. Saan tayo tutungo, brothers and sisters, lalo na sa panahon natin ito, dito sa dulong panahon? Saan tayo tutungo? Kaya ang hinahanap ng Panginoon, praise God, hinahanap ng Panginoon in this harvest season is yung bunga nung i-harvest. Ito yung panahon kasi natin, harvest season. Kaya salamat sa ating Panginoon itong mga bagay na ito. Lahat ng mga troubles na nangyari sa life natin, outward troubles man yan. Pero the real trouble, hindi yung kapaligiran. Praise God. Kundi kung ano yung bumabalot dun sa
butterfly. Ang totoong trouble, mga kapatid, ang totoong nagiging struggle ng butterfly, ang totoong nagiging struggle mismo ng Panginoon sa buhay nating ito, excuse me for that illustration, is mismong yung pagiging cocoon natin. But I believe, because of the Word of God, because of the law of life, because of the law of creation, because of the law of eternal life, praise God. No? If willing na tayong mabasag ito ng lubusan, no? Are you willing? Are we willing na mabasag na ito ng lubusan? Praise God. Unti-unti itong binabasag ng Panginoon kasi ito talagang, alam natin yan, brothers and sisters. Kumbaga, ito kami minsan sinasabi ko sa church namin, o ikaw, ugaling January ka. O ikaw, ugaling February ka. Eh ako, alam na alam ni Star Glaya, no? Ugaling August daw ako. No? Sabing gano'n, no? Ugaling kada buwan. No? Praise God. Kaya, excuse me sa mga ugaling February. But that's our human nature. Amen. Merong human nature, but merong God's divine nature. Kaya kung minsan pinagtitiisan natin or parang gusto nating gawin ang mga bagay na ito, but wag tayong mag-alala. Alam ng Diyos yan. Ang importante, ito yung ating tinanggap, ang salita ng ating Panginoon. Napakayaman. Praise the Lord. At pagka napapanood ko ang inyong pastor, sa Pastor John, to, talagang mainam. Mainam mga aral talaga. Praise God. Kaya salamat sa ating Panginoon, no? At nakikita natin ang kondisyon o ang pangangaral mismo sa buhay ng mga kapatid. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon at gusto ko lang balikan ito bago tayo magtapos. Gusto ko lang balikan ito, brothers and sisters, itong sa paragraph 47. Kasi napaka-inam na ito eh. Gusto ko rin itong, umaga na-inspire ako dito. It was until the Hebrew children was forced into the fiery furnace on one of their most outstanding trials that their sin, one, like the Son of God, standing among them, their troubles produce the Son of God. Kaya dapat, sabi nga doon mga kapatid, minsan sa isang kwento din na ang arka ni Noah, meron 3 palapag. May isang pintuan, may isang bintana. Praise God. Kaya tayo, meron din tayong isang pintuan. Praise the Lord. Huh? Pero alam nyo ba, sabi nila sa lahat ng disenyo ng mga barko na nakita ko, sabi nung engineer, itong arka ang kakaiba. Kasi walang steering wheel. Arka siya, walang steering wheel. Praise the Lord. Walang steering wheel. Anong bayo ng alo ng panahon na yun? Siguro nakikita lang natin dito yung mga super typhoon. Yun globally. Yung bagyo, yung kung paano sumabog lahat ng mga bukal. At yung kinos na ito ng mga tsunamis, mga para bahay ng buong mundo. Gaano siguro kagulo yung tubig ng panahon na yun. Praise God. Siguro sa mga kapitan ng barko, kailangan may angkla sila, kailangan meron silang magaling na kapitan. Pero kakaiba itong arka na ito mga kapatid, walang steering wheel. Bakit? Si Lord ang dapat maging kapitan. Ang kailangan lang, pumasok lang sila, Noah, at ang kanyang pamilya. At si Lord yung magdadrive. Si Lord yung magdadrive ng buhay natin ito. Kaso lang, siya yung may hawak na manibela. Minsan, nakikihawak din tayo. And we always drive our own life. Kaya, di ba, merong isang awit na lumabas. Bagamat yun ay isang contemporary Christian music. Pero sabi doon, Jesus takes the wheel. Hallelujah. Kaya nga, sa lahat ng mga troubles na nangyari sa ating life, praise God, in this life, itong buhay natin ito, lahat ng mga persecution, katulad ng inako ni Apostol Pablo. Kaya, nung palapat na
yung pamputol ng leeg. Kay Apostol Pablo sabi niya, death, where is your, or grave? Ano yun, Pastor? Where is your, grave is where is your, oo. Hallelujah. Praise God. Wala nang halaga sa kanya yung buhay na yun kasi nakuha na niya yung pinaka-importanting bagay sa buhay niya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, habang nakikita ang Panginoon sa mensaheng ito, alam niyo ba, pawala ng halaga ang lahat ng bagay dito sa mundong ito. Habang nakikita natin, hallelujah, ang buhay ng Son of God sa life natin ito, praise God, pababa ang kondisyon ng lupang ito, ng mundong ito. At tayo naman, paangat sa presensya ng Panginoon. Kailangan tayong pigain, hindi para magpaputol ng ulo o magpasunog ng apoy o magpakain sa leon. Kailangan tayong pigain para lilipad tayo someday. One of these days, or hindi na siguro someday, Pastor, no? One of these days, lilipad tayo at sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Masaya ba tayo mga kapatid sa gabing ito? Praise God. Kaya itong mga martyrs na ito, they were called martyrs because they are witness. Meron kasi silang na-witness na isang bagay na totoo. Praise God. Kaya kahit na hindi nila na-witness, hallelujah, ang Panginoon na mismong namatay at nag-resurrect, but yung nagbago sa buhay nila, that's the evidence of Christ's resurrection in our life. Kaya sabi dun, martyrs, they are witness. Kaya kahit na pagpapatayin sila, pagpupugutan sila ng ulo, ipakain sila sa leon. Hallelujah. Isang bagay lang ang na-witness nila. Praise God. Beyond that life, there's better life. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So, kay Lord lang tayo lagi lumalapit. Amen? At salamat sa mga lingkod ng ating Panginoon at sa inyo pong pastor dito, si Pastor June. Talagang, siya po ay talagang yearly ando dun sa atin sa Cebu. Kaya siya po ay nagiging kalakasan dun sa amin. At masayang aking mga kapatiran sa mga taga Cebu na nakarating din dito sa lugar nyo po, sa Calamba, Laguna. Bagamat ito talaga yung aking bayang sinilangan or tinubuan. Taga San Pedro, Laguna. Praise God. Kaya it's good to be back in this Laguna. Kaya salamat po at I believe na ang nag-uugnay sa atin, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. At ang pinaka nag-uugnay sa atin, walang iba, is the very life of the Lord Jesus Christ sa bawat isa sa atin. Kaya pagka minsan tayong mga tao, minsan nakikita natin yung kondisyon ng kukun. Yung kondisyon ng kukun, parang walang forma. Kaya minsan parang ganyan tayo tumingin sa mga kapatid. Itong mga kapatid na to, walang forma to. Walang forma yung buhay kristyano nito. Pero as long na siya ay nananatili sa message, as long na siya mga kapatid ay patuloy na lumalapit sa salita ng ating Panginoon, then God, hindi natin alam, si Lord yung gumagawa sa buhay niya. Kaya beyond yan sa physical sight natin, the Lord knows His people. Amen? Kaya there's better than life, that is the Lord Jesus Christ. Amen? So palakpakan po natin si Lord. Pwede po bang umawit tayo ng goodness of God? Bago ko po ibigay sa inyong pastor. Let's all stand at awitan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord, let's worship Him this evening. I love you, Lord.
Oh, your mercy never fails. Amen. Thank you, Lord Jesus. All my days I've been held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. 'Cause all my life You have been faithful. yes, oh God. And all my life You have have been been so, so good. with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness. Sing again. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All My life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Sa muli mga kapatid, all my life, thank you Lord God for your faithfulness. all my Pastor Jun. life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness. of God. God bless everyone. Salamat, Pastor Ed. Yeah. There is better than life here, no? Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, thy loving kindness is better than life. Ang question nga, ano bang magsihigit sa buhay, di ba? Tatrabaho tayo para mabuhay. Pag may sakit ka, punta ka sa ospital kahit magbayad ka ng bill kasi buhay yan eh. Sabi nga, isa lang. Isa lang yung buhay. But salamat sa ating Panginoon. Ang sabi niya sa salita, kung iniibig mo ang buhay mo rito sa lupa, mawawalan ka nito. Pero kung iniibig mo ang buhay na walang hanggan, no? May mataas na buhay kaysa sa buhay natin sa lupa. And ibinigay sa atin ng ating Panginoon yan. No, last Sunday, sa Bicol ako, I've spoken about the laws of life. Ano yan eh? Law yan eh. No? Nabagay kanina na Pastor Ed, the law of life na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pag sinabi mong law, mangyayari at mangyayari yan. Pag sinabi mong law of gravity, lahat ng ihagis mo sa taas, kahit anong gawin mo, babagsak yan. Because that is a law. Kaya nga, kung naglagay ang ating Panginoon sa atin sa loob natin, ng isang law, the life of God, it will overcome all kinds of life. Sa palagay natin, bakit na-overcome nung tatlo yung fiery furnace? Ang law of fire, lahat ng dadaan sa apoy, sunog. That's the law. Kahit anong ilagay mo dyan. Papel, kahoy, no? Ang hindi lang masusunog, ginto. Pero tao to, sunog ito. Cremated ito. Pero merong umiiral na law sa loob ng tatlo. Alam nilang hindi dapat sambahin yan eh. Kasi ang law ni Lord,
Huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. That is a higher law. The highest law of God is in us, the law of life. Pag sinabi mong law, nung nilikha ng Diyos ang ibon, naglagay siya ng law sa loob, lilipad ka, pag kinampay mo yung pakpak mo, hindi kaya ng gravity ang ibon because there is a higher law. Pag lumipad siya, sabi ng gravity, bagsak ka. Sabi ng ibon, mas mataas yung inilagay ng Diyos sa akin. I can overcome gravity. Hallelujah. Kaya maganda, no? Yung mga trials and sufferings natin, it will produce the Son of God. Kaya nga hindi na maintindihan ng impyerno kung anong gagawin sa bride. No? Bigyan mo ng problema, praise the Lord. Bigyan mo ng mabigat na problema, nasa church pa rin. Anong gagawin niya? Kasi ipinoproduce lang ito. Well, that's why we are here. This is the love of God. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yeah. Siguro upo muna tayo sandali at salamat. At I would like to take the opportunity to thank yung mga kapatid sa Cebu, no? So ilang kilometro yung biniyahe nyo? Mukhang kayo yung pinakamalayo. But we appreciate your presence. No, hindi nyo inalintana yung alas 3 kayo umalis ng madaling araw. Yung iba, no? Yeah. Puyat sila. Pero masaya sila. Mas maganda na yun kaysa kompletong tulog mong malungkot ka. 8 hours nga ang tulog mo, pero malungkot ka. No? Because ito yung joy natin. Pag walang fellowship, nakakalungkot ang buhay. Kaya nakita niyo, pagka nasa fellowship tayo, di ba Wednesday din ang ano nyo? Midweek? So nangangaral sa si Brother Rainier ba? Sister Feb? Sumisigaw na yata si Brother Rainier doon ngayon. Hindi natagpas siya na. Wala si pastor ngayon. Ako bahala dito. Namiss din natin si Brother Rainier. Yeah, this is a family. No, kung namimiss nyo kami, of course, we also. Kasi hindi lang, it's more than this, no? Si Papa nila, kasama ko na yan nung noon pa. Gusgusing, ano pa lang ako. Gusgusing nung bata pa lang. Nung kinasal ako, yan ang tumayong tatay ko eh. Kaya, during that time, no? Then tapos, si Kuya Marlon, no? Imagine yung dinaanan ng church nila. Hindi ordinary ang mawala yung ministro. Di ba? Siguro kaya na ba yan, pangaral ni kapatid yung better than life. Kasi mga buhay yung nawala eh. At hindi buhay ng ordinaryo nakaupo dyan, buhay ng nangangaral sa harap. Hindi madali yun. I can imagine. Sinikap talaga namin mag-asawa nung pumano si Pastor Rocky na pumunta ron. And just to be a part. Of course, si Pastor Marlon, nung pumano, pandemic, hindi makabiyahe tayo nun. No? Kaya perfect na to, pangatlo ka na. At mabubuhay ka na hanggang dumating ang Panginoon. Kinakabahan tuloy si Glay eh. Huwag kang kabahan, Glay. 3 na yan eh. Actually, nagbibiruan kami nun kasi nga siya ang susunod. Huwag ka naman matakot ha, baka isipin mo, no? May dahilan ng lahat ng bagay, no? What's happening to us, no? Kami mga ministro minsan, siyempre nakita nyo kami nakangiti. Alam naman sumimangot kami. Nagpa-picture, nakasimangot. Ngiti kami kahit na minsan nadudurog yung kalooban namin. Dahil sa mga, no, ang problema nyo kasi problema rin namin. And we're praying na maging maigi ang lahat. No? Kaya salamat sa ating Panginoon for visiting us, no, for exerting effort, money, energy. Yeah. At masaya kami na nakapiling namin kayo. Lord willing, no? Naplano na naman namin ni pastor nyo ang pagbisita naman namin doon. Kasama na Southern Leyte. Tama, no? Sa Southern Leyte. Yeah. Tingnan natin, no? Kaya, this really transforms us. Yung mga nararanasan natin ngayon, pag believer tayo, walang masamang nangyayari. Mukha lang masama.
The cocoon, no? Alam niyo ba kung saan galing yung cocoon bago siya naging cocoon? Uod yan. Nung mga bata kami, nandidiri kami sa uod, di ba? Yung gapang ang bagal, para nakakapandiri ang itsura, kulay green na may tusok-tusok. Pero may law of life yung caterpillar na isang araw, magpatuloy lang siyang kumain ng mga dahon. Kaya naiinis tayo pag kinakain nila yung mga dahon, pero sa kanila, buhay nila yun eh. Ano ba naman tong uod na to? Nasira na naman yung halaman ko. Pero mga kapatid, buhay niya yun. Diba? Minsan, yung mga sanlibutan, ayaw nila ng kinakain natin. Eh, buhay natin ito eh. Salita ng Diyos, buhay ko to isang araw. May ipoproduce ito. Kahit mabagal ako ngayon, isang araw. Because there's a law inside this. Kaasa mo na isang magiging maganda paru-paro ka, dumating yung panahon, kinulong mo naman yung sarili mo. Di ba? Isang araw, ibabalot yung sarili niya. No? Nakita na yung nakasabit. Huwag mong pakikialaman yun. Kailangan niyang pagdaanan yun. Kahit mahirap. It is between God and that cocoon. Kasi may ginagawa na ang Diyos na magandang pakpak doon. May ginagawa na ang Diyos na isang magandang nilalang doon na nanggaling sa gumagapang na uod at ngayon binalot niya ang kanyang sarili. Kaya meron tamang pagtulong eh. Hindi lahat ng tinutulungan mo, minsan si Lord na yan. Kailangan niya lang maintindihan yung pinagdadaanan niya. Then isang araw, labas ang isang pakpak, pangalawang pakpak, pangatlo, pang-apat, hanggang yung dating uod, because of the law of life, in that caterpillar, ay naging isang magandang paru-paro. Salamat sa Ginoo. Amen. Amen ng mga Bisaya. Pag nagbisaya ako rito, no, salamat sa Ginoo. No? Wala akong nakitang prayer request, no? Sister Kyla, meron ba dyan? So, we thank God for everything. And yung mga nangyari sa church ng Redeemed Bride Tabernacle, may idea ko yung lahat dyan. All throughout. No? And look at them now. Di ba? Hindi madali. Gusto na nga sumuko ng pastor ninyo eh. Para siya sabi, ano ba ito nangyari sa buhay ko? Mga hinahanap niya si kuya niya at si papa, pero ikaw ang nandyan eh. No? Sa'yo binigay ngayon yan. And it's meant to be. Ganyan ko lang siya sinasabihan nung noon. And now, no, salamat kay Lord. You love your pastor, you pray for him. Kasi hindi nyo alam na nanalangin siya sa inyo. Hindi nyo na alam yun. Kaya, minsan may answered prayer ka kasi may tumulong sa iyong manalangin. No? You pray for him. Salamat, Pastor Ed. Yeah, more fellowships to come. Yan ang alam ko, ang mamayang maliligo, means naman, naligo na kanina sa swimming pool yung mga ladies. Pero hindi ka sure kung hindi sila liligo mamaya. No? We are just happy as we could be. No? Anastasia family, I'm seeing them. Thank God. No? Malayo din sila. Salamat kay Lord. Bukas may gawain tayo sa Bae. Amen. Yeah. Sa Biyernes may gawain tayo sa Silang. No? Yung palang magandang barbershop sa tapat natin dyan. Wala rito si Adam tsaka si John Mark, no? No? Maganda eh. Parang hotel eh. May presyo siya pero doon kami napunta. Ako unang customer na nag-open yan eh. Yung pala dyan sila dati nakatila kay Labaresani. Nung nalaman nilang pastor ako, sabi kay Adam, saan yung church dyan? Kayo pala nandyan? Gusto na nilang umattend dito nung noon pa. Sabi ko, ba't hindi tayo nagkita? Di, pastor, baka kasi nakakotse ka pag hinto mo, pasok ka na ron. Narinig nga namin pag tuwing Wednesday, umaawit kayo. Pag umaawit na kayo doon, hinihinto ko na yung pakikinig ko ng gospel, nakikinig na lang ako. Hindi mo alam eh. No? Hindi mo alam. Tama, lapit lang pala nila dyan. Ngayon, sila Baresani na lang nandyan, pero hindi nila nalimutan. Lord willing, maka-attend sila sa Sunday. Silang may-ari, no? Nung barbershop. Hindi mo alam. Kaya nag-iingat tayo sa buhay natin kasi hindi mo alam, may tumitingin sa'yo.
Hindi lahat tayo mga ngaral, pero sabi ng prophet, we are leading someone in another way. Nai-impluwensyahan mo sila. No? Kaya tayo, tama yung lumalabas sa bibig natin, tama yung kilos natin. No? Hindi lang sa mga good times, even in hard times, hindi tayo nagko-compromise. Nag-compromise ba yung tatlo nung nahihirapan na sila? No. Hanggang sa hornuang apoy, hindi sila sumamba sa Diyos-Diyosan. At yun ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoon. At sabi paglabas sila, kahit buhok nila at damit, hindi nag-amoy apoy. Hallelujah. Mas mataas ang life sa loob nila kaysa sa apoy na susunog sa kanila. We will overcome. We will overcome. Salamat kay Lord. Kung walang prayer request, no? Wala akong nakita. Kita-kita tayo. Of course, bukas kita-kita pa tayo. And of course, sa Sunday, no? Sa anniversary ng Santa Mesa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God bless everyone. Brother Sunny, please. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. At meron pa tayong time after this na fellowship, extended fellowship. Mamaya magkakainan, may inihanda na snack bago tayo magsiuwian. So tayo po ay darako na sa last part ng gawain, tithes and offering. Upang aming mga kaluluwa ay makapakinig ng iyong salita, Lord God. Ito ang aming kalakasan, ito ang aming kagalakan, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Lord, sa mga salitang aming narinig, sa ginamit mo pong mensahero sa gabing ito, aming pong kapatid, Pastor Red, Panginoon. Ikaw na po ang patuloy na mag-bless po sa kanya, Lord. Truly, Lord, your loving kindness is better than life, Panginoon. What could be better than life, Panginoon, kundi ang kabutihan mo na you have given us eternal life, Panginoon. And eternal life is living for others, Panginoon. Nung ikaw ay bumaba dito sa lupa, Lord, hindi ka nabuhay para sa sarili mo, Lord, kundi para sa kaligtasan ng bawat isa sa amin, Lord. And it is all by grace, Panginoon. Wala po kaming marami kaming kakayanan o kabutihan, Lord, but only by grace na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. May you continue to bless, Lord, ang aming kapatid, Pastor Red, at ang kanyang buong pamilya, ang kanyang sambahayan, maging ang iglesyang pinagkatiwala mo po sa kanya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom, ng kalakasan, Panginoon. Ingatan mo po siya, saan man sila magtungo, Panginoon, maging pagpapala lang po palagi, aming Ama. Salamat din po sa aming pastor, Pastor June Isguera, Lord, na patuloy mo pong ginagamit sa iglesyang ito. Pagpalain mo rin po ang kanyang buong pamilya at ang mga mahal sa buhay, Lord, at sa kanyang ministry, Lord, sa gampanin bilang pastor, Lord, ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, Lord, maayos na kalusugan, ilayo din sa anumang disgrasya at kapahamakan, Lord, at sa lahat po ng pangangailangan, ikaw po ang patuloy na mag-provide, Lord. Maraming salamat, Lord, maging sa mga kapatid namin na nasa live Zoom meeting ngayon, Lord, hindi mo namin sila kapiling physically, Lord. Alam namin, Lord, na ikaw pa rin po ang umaabot sa kanila at nagpapala, Lord. Nawa ang mga salitang aming narinig ay patuloy naming may pamuhay, Lord, at patuloy naming maingatan sa aming mga puso. Maraming salamat po muli, aming Ama, at maging sa multimedia team, music team na ginagamit mo rin po upang mag-operate po sa iglesyang ito. Ikaw na po ang patuloy na magpalago ng gift at magpala sa mga kapatiran namin sa likod nito, Panginoon. Salamat din po sa tithes and offering, church building fund, mission fund na nadala po dito sa harapan. Nawa ang mga halagang ito ay magamit lang sa patuloy pang paglago ng gawain, Lord. At ang mga kamay na ginamit mo po, Lord, ikaw po ang mas higit na nakakaalam ng pangangailangan. Ikaw na po ang patuloy na mag-provide, Lord. Nagpapasalamat po kami, aming Ama, at patuloy ka lang palaging mauna sa aming mga buhay, Lord. Salamat po maging sa mga pagkain din po aming pagsasalusaluhan. Ikaw na po ang mag-bless nito. Maging kalakasan ng aming mga pisikal na katawan, Panginoon, upang patuloy lang pong magamit ang katawang ito sa paglingkod sa iyo, Panginoon. At sa aming paghiwa-hiwalay din mamaya, sa aming mga patutunguhan, ikaw na po ang mag-iingat sa amin kung paano kami nakarating dito ng mapayapa at ligtas, ay makauwi din po kami at makarating sa aming mga destinasyon ng mapayapa at ligtas, Lord. Pinapupurihan ka namin, Lord, sa gabing ito. Tinataas ka namin, Lord. Binabalik namin sa iyo
ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa tanging dakilang pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen.